Natatakot akong buksan yung cabinet ng tita ko sa kwarto niya. Kasi baka may makita ako doon na hindi ko gustong makita. Story time! Merong cabinet sa bahay ng tita ko na sobrang luma na at mahirap nang buksan. Pero ayaw pa rin niyang itapon. Ang sabi niya, magagamit pa rin daw naman. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung di niyo pa ako pina-follow follow niyo na ako. Meron siyang anak, si Ding Dong. Halos kaedad ko lang din. Pero mas matangkad sa akin ng konti. Close kami nun Parang magkapatid na yung turingan namin. For some reason, natatakot ako dun sa cabinet ng tita ko. Parang merong naninirahan sa loob na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Kapag binubuksan nila yung cabinet, umiiwas talaga ako ng tingin. Kasi baka mamaya, may makita ako na hindi ko magustuhan. Isang beses, natulog kami sa bahay ng tita ko. Okay naman ang lahat, pero nagkaroon ako ng masamang panaginip. Sa panaginip ko, nandun yung cabinet ng tita ko. Parang tinatawag ako. Kahit ayaw ko, may humihila talaga sa akin papunta dun sa cabinet. Kinakabahan ako, pero unti-unti kong binuksan yung cabinet. At nagulat ako, dahil nakita ko dun si Ding Dong. Hindi na siya humihinga. Pinilit ko na lang gumising. Kinakabahan yung dibdib ko, pawis na pawis ako at bigla akong umiyak. Tinanong ako ng tita ko kung anong nangyari. Pero hindi ko sinabi yung panaginip ko dahil baka magkatotoo. Sinubukan ko na lang kalimutan yung mga nangyari. After a few years, dumalaw ulit ako sa bahay ng tita ko. At nagulat ako dahil nandun pa rin yung cabinet. Pero sira na. Nakatitig ako sa sirang cabinet at nagulat ako sa sinabi ng tita ko sa akin. Alam mo, itatapon na namin yung cabinet na yan. Kasi nung isang araw, nagtago dyan si Ding Dong. Tapos, hindi siya makalabas. Kaya yun, sinira namin. Nanlamig ako. Buti na lang itatapon na nila yung cabinet.